Nag-usap ang simbahan, ang Iglesia ni Cristo, ang Catholic Church, ang Muslim, JL, lahat ng church nag-usap. Nag-MOA, kasama ang gobyerno, kasama po ang mga politiko. Wala ng corruption. Pumirma pa yung media, babantayan nila. Pero what if sa mga sine, dino-glorify natin ang pagnanakaw? What if sa mga school, pag sinabing konting daya, okay na yan? Lahat naman tayo tao, lahat naman tayo nandadaya, wala namang viewers. So, kung sa 7 area na yon ay hindi magtutulong-tulong. Pag sinabi ng tatay, anak, di ba lang bumaksak ka, pero huwag ka mandadaya ha. Pero sinabi ng nanay, tatay mo bumaksak, kaya trabaho niya, ganyan lang, mandaya ka na. Hindi mabubuo yung klase ng pagbabago na gusto natin sa lipunan. So in extending my support, not only in the last election, but in the next 3 years of your term, Vice Carlo, Kong Ading, at sa lahat ng ating konsyal, at sa lahat ng opisyales ng mahal nating bayan ng Pateros. Tandaan niyo po, ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan, ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi po, ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung biniling ko po kay Congressman Ading Cruz na huwag kalimutan ng Pateros, biniling po kasi ni tatay yun. Hindi lang po sa salita. So nung meron pa hong konting lupa, ang akin pong lola, ang mga Luna, mga Cabrera Luna, na ngayon ay subdivision na yung park, di ba, hanggang dun sa Pasig. Yung park, yung Lunas compound pa rin. Pag-aani ng konti ng bigas, no, ng palay, sasama kami dyan. Pag boboto si tatay, sinasama kami dito. Nung nilipat niya po yung kanyang income tax dito, sabi niya, maliit ang bayan natin. Maliit lang yung kinikita ko, pero makakatulong to. It is his way of saying, di ba, huwag kalimutan kung saan tayo nagkumpisa, saan tayo galing. So as I extend my offer of support, trade, partnership, I ask you to consider those 3 things. Number 1, ano ba itatanim natin? Kung programa lang, project, pero walang values, walang vision, wala rin pong mangyayari. Makakatulong tayo sa ibang pamilya, pero hindi magbabago po ang Pateros. Hindi magbabago ang distrito natin ng Taguig Pateros. Hindi magbabago ang Pilipinas. Pangalawa, hindi pwedeng walang strategy. Kung sa politika, may strategy. Kung sa business, may strategy. Kung ang ministro, imam, pare, pastor, may strategy para makinig sa salita ng Diyos. Salita na ng Diyos yun, ha? Totoo na yun. Pero nagsa-strategize pa rin. Kaya di ba, pagkatapos ng tanghalian, pagka malamig pa yung aircon, ang hirap magsalita kasi inaantok tayo dahil sanay tayo sa siesta. At least yung generation ko at yung unang generation sa akin. May strategy po lahat yan. Yung lakas ng microphone, anong oras na magsasalita, may strategy yan. So kailangan, Carlo, may strategy tayo. At pangatlo, kailangan may core group tayo. Sa pamilya, sa church, churches, business, educators, sa media, sa journalists, sa health, sa gobyerno. So, yes, another term. Pero gusto po ba natin na sa June 30 ng 2028, same speeches, diba, ayoko po dumating sa point, ulit, kasi minsan dumadating ako sa point na gano'n na tinatanong ko, Lord, may silbi pa ba ako sa politika? Eh, parang lahat ng nilalabanan ko, ayan na naman. But let me end with the question. Ano ba ang naging sekreto ng Taguig? Sabihin ng iba, kasi nasa inyo ang Fort Bonifacio. Alam niyo po, ang Fort Bonifacio ay yung effect, hindi yung cause. Nung naging mayor si Lani, 2 billion ang income ng Taguig. Pero, ang utang ng Taguig is 1.9 billion. 100 million doon, pinamili, basurahan lang. Trash cans. Ang 1/4 ng budget, 500 million, pang-hauling ng
basura. Scholarship was 5 million. Nung ako'y naging konsehal ng Taguig, 120 million or 160 million. Kalimutan ko na atin kasi nung 92, inabot pa natin yung wala pang local government code. January 1, 1992. So yung budget pa natin, kung yung maliit, the next year, may tira na, 320 million na nung konsehal kami ni Ading. Yung biyaya ng Fort Bonifacio came later. But doing what is good and fighting what evil was the start. But it's not enough that you do what is good. Maraming good sa mundo. Aligning it with what is the purpose of God. I'll give you po an example. Nasabi ko na po to. Of course, all of us failed partially, succeeded partially. Ako naman po ay naging kongresista nyo 4 times. At lubusan ako nagpapasalamat sa Diyos at sa mga taga-Pateros. Naalala niyo, sinabi ko po ng term ni Mayor Joey, ang Pateros, pinakamaliit sa Metro Manila. Walang sariling distrito. Pero ito po tanong ko sa inyo. Pag sinabi ng Mayor ng Quezon City, Mayor ng Maynila, Mayor ng Pasig, Mayor ng Makati, Mayor ng Taguig, zero crime. Kaya po ba yun? Maybe, pero mahirap po. Ang laki ng city, ang daming tao. Pero pag sinabi mo, alam mo ang Pateros, zero crime. Baka may pumasok at sila Pero dito sa taga-Pateros, gagawa tayo ng programa. Mga peace and order program para zero crime. Alam niyo po, 3 ng kapitan ang naging congressman sa Taguig. Sa District 1, si Ading Cruz. Galing sa kapitan niya, naging congressman. Sa District 2 po, si Lino, naging congressman, galing kapitan. Ang congressman natin ngayon, si George Bucobo, kapitan po ng Barangay Fort Bonifacio. Kayo po, may konsehal kayo, major, mas mataas pa sa kapitan. Expert sa peace and order. Businessman, sabi ni Jojo Sanchez, marami kayong diskusyon ni Carlo. Binulong ko kay Joey, mahirap makipag-diskusyon kay Vice Jojo. Kasi sa haba-haba ng diskusyon, lahat tayo sa Garden of Memories pa rin ang tuloy natin. Diba? Oh. Pero, ang Garden of Memories nung tinayo, walang magsasabing magiging successful. So, itutuloy ko lang doon, Jojo. Sabihin na walang taga-Pateros na walang negosyo o trabaho. Mahirap po, pero hindi imposible. Pero sabihin mo, sa Taguig, sa Pasig, sa Las Piñas, sa Muntinlupa, lalo na sa Maynila at saka sa Quezon City,